Sabay-sabay po tayo. Lord, I thank you that you reverse every sickness and disease in my body. I declare that you bring divine order to every area of my life that was in chaos. I trust that you will finish the good work you have started in me. I believe you are restoring all the enemy has stolen, the years of delay, decay, and distraction. I proclaim that you are in control and you cause the enemy to repay what was devoured. No matter what has been held up, Lord, you are making me whole. I receive your healing from every year of emotional distraction and discouragement. You are Lord over all. I surrender fully and let you make me whole. Lastly, I thank you, Lord, for reversing, reviving, accelerating, and restoring every stolen resource, opportunity, and moment of time. Sabi po sa Zechariah 4, verse 6, it is not by might nor by power, but by the Spirit, says the Lord. Amen. Amen. The Lord can make us whole again. He can restore. We are healed in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Mga palapakan natin po naman. Thank you, Lord, for the restoration. Thank you, Lord, for the revival. Thank you, Lord, for your goodness and faithfulness. Salamat sa Panginoon. Raise your voice, Lord. Salamat. Thank you, Lord, for the life. Thank you, Lord, for the freedom. Thank you, Lord, for your worthy of this. Hallelujah. Put your hands in the air, clap for Jesus. Pray, where we seek your face, Lord. Let your presence fill me. The world is a desert, dry and thirsty. Your love is scarce and full of mercy. It is our eyes to see the burning. Bring us back to life. Awesome fire.
Sige po, we can all be seated and let us watch the video of Angel to exhort us in our giving. Good morning, everyone. Greetings from the land of Kumusta po lahat? Siyempre, inahintay na po. Sabi natin, Lord, we are very well. So, bago pa lang sa akin, ang pagbibigay ay hindi lang tungkol sa buwan. Sinaraw ko man, ito ay pagsamba, isang pagpapahayag na, Panginoon, ikaw una sa buhay ko. Higit ka sa iyong pamilya. Kaya sa ating pagbibigay ngayon, gawin natin ito ng may puso katulad ugali. Puso puno ng kasalanan, puso nagnanais para ngalan ng Diyos, at puso handang magbigay ng pinakamalinaw hindi ko pinagdalaman. Tayo ay mga Amang Diyos na kasalanan, maraming salamat sa oras na ito na magtalo ito sa amin. Salamat sa iyong biyaya, salamat sa iyong habag, salamat sa iyong presensya, salamat sa iyong pagpapalala sa amin. Salamat po namin na patuloy ito sa isipin ang aming mga puso at isipan na ikaw, Panginoon, ang patuloy na maghari at manahan sa amin. Pagpatuloy mo itong pagpalain ang aming mga tithes and offering sa aming pagbibigay, ikaw po ulit at ikaw, Lord, ang lahat ng mga kasalamatan. Patuloy mo itong pagpalain ang buhay at bahay ng mga isa. Aming dalaman sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya maraming salamat. See you very soon. God bless.
Good morning po sa lahat. Good morning po sa lahat. Welcome po sa ating church. No? Sino po yung na-bless sa praise and worship pa lang? Amen po ba? Nakapagpuri pa tayo ng nakapokus kay Lord. Amen po ba? Batiin mo naman yung katabi mo, ang ganda mo. Ang pogi mo. Amen po ba? Kanina nakabusangot yan, ngayon nakasmile na. Amen po ba? Mamaya yan, mukha ng angel yan. Amen. At after dito, bibigyan ka ng 500 yan. Amen. Pwede pong mag-adjust na po tayo. Adjust po tayo sa harap para yung blessing po nasa harap, wala po sa likod. Amen. Diyan po magawa po rin, nandun ang mga salting lalaki. Pwedeng kung ano mo kayo nila. Amen. Sino po yung ready sa ating salita ngayon, sa ating word for today? Amen. Sige, let us pray. Pray muna po tayo before we start the message for this morning. Sige, Father God, we thank you, Lord God, for this morning. Thank you, Lord God, for your goodness, faithfulness, Panginoon, sa aming mga buhay, Lord God. And Lord, we ask, Lord God, i-ready mo yung mga puso namin, Panginoon, para ma-receive yung salita mo, yung revelation mo sa aming mga buhay, Panginoon. At may apply namin ito sa buhay namin, Lord God. Lord, salamat, Lord God, for this morning. We ask your Holy Spirit, Lord God, to feel your presence, to experience your love, changes, Lord God, and miracle, signs and wonder sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat po, Lord God. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. May tanong po ako. Kailan po ba tayo nahabag sa ating kapwa? Nahabag? O nagkaroon ng awa sa atin? Every time ba nakakita lang ba tayo ng limos or vegan? Doon lang ba tayo nagkakaroon ng awa o habag sa isang tao? Amen? Kaya po, this morning, i-check po natin yung puso natin. Kung meron pa ba tayong habag sa mga tao na kapaligid sa atin. Amen? I-check mo yung puso mo, no? Ano yan? Parang, i-check mo kung may habag pa ba, may compassion pa ba sa mga tao. Or, puro hate na lang. Or, naiinis ka na lang lagi sa kanila. Wala na yung habag. Amen po ba? Kasi this morning, napakalaga yung message po natin. Ito po yung nakikita natin sa palikaran natin na nawawala na. Amen? Our title for this morning is Compassion for People. Amen? Kaya po tinanong ko po kayo, meron pa ba kayong habag sa kapwa nyo, sa mahal nyo? No? Amen po? In a world filled with pain, brokenness, and division, God calls His people to live differently, to live with compassion. Amen po? Ito po yung kailangan po natin ngayon, na ibalik natin ulit yung habag, yung awa natin sa mga tao na kapaligid sa atin. Gusto niyo po ba yung katabi nyo, yun na lang lagi yung nakikita nyo dyan? Hindi po. Gusto natin dito sa church ni Lord
maraming katulad natin na nabago. Amen? Amen? Gusto niyo po ba na maraming nabago na tao na tulad natin sa Panginoon? Kaya po, dito, i-start po natin na magkaroon ulit ng habag sa mga tao na paligid sa atin. Amen? Kasi kung titignan nyo, yung mga tao ngayon, wala nang pakialam. Amen? Kung ano yung gusto nila, yun na lang yung ginagawa nila. Amen? Kung ano yung hilig nila, yung sariling kapakanan na lang ginagawa nila. Kaya po dito this morning, we pray na magkaroon tayo ng compassion katulad ni Kristo. Amen? Sa mga taong nakapaligid sa atin. Compassion is not just about feeling sorry for others. It's about being moved to action by love. Jesus is our greatest example of this kind of love in motion. Amen? Kaya yung pinakalimbawa po natin talaga si Jesus. Buriin mong pinapatay na siya, tapos sasabihin pa, mahabag ka sa kanila, patawarin mo sila. Amen? Tayo siguro, nainis tayo sa kapwa natin. Or talagang kapag nakikita mo, di ba? Kaya tayo nakapost sa social media. Amen? Or hindi mo na siya kakausapin. Yung iba, sinusumpa pa eh. No? Kaya po dito, ngayon, nire-remind tayo that kailangan natin ng compassion, katulad ni Kristo. Kung gaano siya nahabag sa atin, ganun din tayo. Amen po? Alam niyo po, hindi naman natin deserve na nandito tayo or humihinga pa tayo. Dahil sa habag, sa grasya, sa grace ni Lord, bakit tayo nandito? Tingnan niyo po, malakas po tayo. Wala tayong sakit. Huminga tayo. Meron tayong kinakain. Amen? Because of the Lord na hindi ka pinapabayaan hanggang ngayon. Amen? Kaya si Lord, meron siyang pinapagawa sa atin. Meron siyang kuman sa atin. Ito yun. Start natin na magkaroon tayo ulit ng compassion sa mga tao. No? Kasi people need Jesus po talaga. Sa panahon natin ngayon, kailangan ng taong Jesus. Amen. Kasi po, kung nakikita po natin ngayon, ang daming problema, ang daming challenges sa mga tao na paligid sa atin. Every time na inaas mo sila, tinatanong mo sila, mas stress ko yan. Kasi tao ko pagdirahan. Mas stress ko kaya biya. Kaya obra ako, mas stress ko. Kaya masawa ako. Pero di ako din po mas stress ko masawa mo. Yata mong alwa. Yeah. Kaya po, dito na. Pag puntahan mo lang talaga, puro na akong stress, puro na akong negative, ting karela. Yeah. Leming karela, itsura ibang negative yan. Makita po natin dito na maibalik sa atin yung compassion natin sa Panginoon. And maibalik yung makita natin yung tao na bago sa Panginoon. Dahil ikaw yung dahilan. Dahil dinala mo dito. Amen po ba? Amen. Kaya po, hindi tayo magmamahal. Hindi lang natin sasabihin na mahal natin yung isang tao. Kundi, kailangan ipakita natin. Amen? Kaya po, mahal po ba natin si Lord? Amen. Kaya po ipakita natin kung ano yung puso ni Lord.
Alam niyo po anong puso nila? Mga tao po. Mga tao na gusto niyang mabago. Katulad niyo. Na, yun po yung puso ni Lord. Amen. Kaya magkaroon po tayo ng compassion right now. Katulad ni Jesus. Kaya po meron pong 5 na mga tulong natin na pinipare ko dito na 5 na kailangan natin gawin. Kailangan natin may apply sa buhay natin. Amen? Yung number 1 po dito is compassion begins with seeing others as God sees them. Amen po ba? Sabi sa Galatians chapter 6 verse 2, carry each other burden, and in this way, you will fulfill the law of Christ. Kaya po dito makita po natin sa church, hindi po tayo kanya-kanya po dito. Hindi tayo inggitan, no? Kundi nagmamahalan po tayo dito. And nag-encourage po tayo dito. Alam niyo po, every time na magdi-disciple po tayo, no? Kapag na-experience yun na pong mag-disciple, alam niyo po, yung isang tao na gusto mo na mawin talaga, madala sa Panginoon, meron at meron kang gagawin sa Kanya. Kahit na inis na inis ka sa Kanya, pero mahal mo pa rin siya, na gusto mo na makalapit siya sa Panginoon. Eh ano yung gagawin mo? Magbibit ka po ng relationship talaga sa Kanya. Magkikare ka po talaga sa Kanya. No? Talagang kakamustahin mo siya. Ano yun yung gagawin mo yung para makuha mo at ma-invite mo dito. Amen? Ganun po yung pag-disciple po. Pag-i-invite ng mga tao. No? Hindi yung akit na ko. Masuray Valley yan. Di ba? Alin po mga dito. Ikit na ko. Ay, Mare, kamusta pala ang sabihan mo, testimony mo. Di ba? Itang milyari ng gawa ng Lord kaya. Itang makanita ang sabihan na sa loob natin. Amen? Alitang, machismis yan. Aliyah po lalawin yung kasibing na. Kaya po, nakakita mo kini no magmahalan tamo. Kumbaga, encourage one another, love one another. And then, sabi na ganyan, true compassion start when we stop seeing people as a problem and start seeing them as soul or kaluluwang lugar, kaluluwang ligaw. Kumbaga, wala kay Lord. No? Hindi natin kailangan makita yung mga tao ng problema. No? Yung isipin mo, yung problema yan, mas-stress ka yan. Akit mo na kailangan mabayo or kailangan mailapit siya, lumalam yung Lord. Amen? Amen po ba? Amen. Ipakita mo na karang-habit mo na there is love. Pag kayabit ako, mag-bless love. Pag kayabit ako, masaya lang. Amen? Kaya po, ikata mo kayo nila, alita mo yan sa sarili na. Alita mo magat, kabot mo magat yan. Alita mo makalulot. Amen. Kaya po dapat there is changes in our heart. No? There is, kumbaga, kung dati, kagad kang mabali bunto. Kagad ikat may pangasawa mo, mabali na ako bunto. Ikat may panganak mo, mabali na ako bunto. Alayarin mong kwenta. Kung mag-church ka po, alayarin mong kwenta. Kaya po, ipakita mo na kining. Ipakita mo talaga na awin talaga, adala talaga kayo. Kumbaga mag-build mo talaga ng relationship kayo. And then, ipakita natin pamagbayo talaga.
Kaya para magkatanda ang Lord, para mag-devotion ka mo, para mag-pray ka mo, pati talagang para mag-pray. Amen po ba? When we choose to share in their burdens, we reflect the heart of Jesus. Kaya po dito, kailangan magkaroon tayo ng burden sa puso natin na yung pamilya ko kailangan nila si Jesus. Amen. Yung kaibigan ko kailangan nila si Jesus. Itang kapitbahay kong makatak, machismis, kailangan ay Jesus. Amen. Kaya po, yun po, nilalagay ni Lord sa puso natin right now. Yung burden sa atin, yung mga taong nakapaligid sa atin. Alam niyo po, pananagutan po natin ito, tayong mga Kristiyano, yung mga pamilya natin na alam natin si Jesus, na alam na natin si Jesus, na-accept na natin siya as Lord and Savior. And nagpa-follow na tayo, Kristiyano na tayo. And yung pamilya natin hindi pa. Tayo po yung pananagutan nito. Amen. Kaya po, simulan po natin, ipag-pray sila. Simulan po natin talagang i-build yung relationship sa kanila na maayos. Kasi po, maging halimbawa tayo, maging role model po tayo, maging halimbawa po tayo sa isip, sa salita, at sa gawa. Amen po. Yun po yung pinapadama. Dire-remind tayo ni Lord na our family is for Jesus. Kailangan ng pamilya natin si Jesus. Amen. Kasi po, masarap makita na yung pamilya natin naglilingkod ka. Nagpupuli din sa ating Panginoon. Amen po ba? Hindi lang po tayo. Amen. Kaya po, sabihin mo sa sarili mo na kaya ka nandyan kasi gagamitin ka ni Lord. Para yung pamilya mo, madali mo dito. Amen. Ikaw yung gagamitin ni Lord. Amen. Para makapunta yung mga pamilya mo dito. Para makatanggap sila ng salvation yung pamilya mo. Amen. Amen po ba? Yan po yung number 1. And number 2, love in action is compassion in motion. It's 1 John chapter 3 verse 18, sabi niya, let us not love with words or speech, but with action and truth. Kaya po dito, makikita po natin na yung sabihin mo sa asawa mo na mahal kita, pero wala kang ginagawa. Sabihin mo sa, nililigawan mo na mahal kita, pero hindi ka naman naniligaw. Amen? Sinasabi mo lang. Kaya po, kapag sinabi mo na mahal mo si Jesus, mahal kita, Lord, kailangan merong kusang paggalaw at merong pagsunod sa Panginoon. Amen po ba? Kaya po sabi dito, it is easy to say, I care, but real compassion is proven by what we do. Whether it's helping a neighbor, feeding the hungry, or simply being present, compassion requires movement. Kaya po makikita po natin dito na sinasabi mo na meron kang care sa Kanya, pero wala kang naman time sa Kanya. Amen? Alam niyo po sa isang mag-asawa or meron mang relationship, number 1 po talaga yung oras. Yung time. Amen? Tapos sinasabi mo, kay Lord naman, sinasabi mo na mahal mo siya. Pero wala ka namang time na mag-devotion, mag-pray. Mas marami pang yung time mo sa social media. Sa Facebook, matetera ka pa, mag-TikTok ka pa. Amen. Amen po. I-remind po tayo ni Lord ngayon na kung mahal mo ako, sabi niya, kailangan magkaroon ka ng oras sa akin.
Amen? Amen po? Kaya po, napaka-importante ng oras natin. No? Sabi niya, time is gold. No? Kaya po, gamitin po natin yung oras natin. Maglaan po tayo ng oras para kay Lord. Para makipadama natin at lumalim lalo tayo sa Panginoon. Alam niyo po, hindi sapat po yung nag-church lang po tayo. Nakikinig. Hindi po sapat yun. Para lumalim po tayo sa Panginoon. Kung higit po na pagpalalim po sa atin ng spiritual life. Yung pagkaroon natin ng oras, upuan natin, basahin natin yung Biblia, at lumuhod po tayo sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Kaya po yun po yung number 2 na kung mahal mo, kailangan meron kang gawin. No? Kung mahal mo sa yung Panginoon, ating Panginoon, kailangan merong paglaan na oras para sa Kanya at merong pagsunod. Amen po? And then number 3, Jesus model compassion by serving others. Ito po yung halimbawa po natin, na mabuting halimbawa po natin. Si Jesus, binodel na po niya, no? Siya mismo po ng model na mag-serve sa others, no? Upang mapanumbalik lang sila sa Panginoon. And then sabi dito, Matthew chapter 20, verse 28, sabi niyo, the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many, sabi niya. Kaya po, tayo din, katulad ni Jesus, hindi po tayo nandito para paglingkuran, kundi paglingkuran yung mga tao na kailangan nila si Jesus. Amen po ba? Na mapanumbalik yung mga tao sa Panginoon. Amen? Kaya po, the greatest example of compassion is Christ. Christ's life of service. He laid aside comfort and position to serve the broken. We are called to follow His example, not to be served, but to serve. Ito ba yung sinasabi ko, no? Talagang yung greatest example natin sa pagsaserve po si Jesus, no? Kaya tayo, no, maging willing po tayo no, mag-serve sa ating Panginoon. Ano po yun? Paano po ba natin masaserve si Lord? Alam niyo po yung paglilinis po dito, pag-aayos po ng mga chair, pagliligpit ng mga gamit po yun. Isa po yun na simple na makapag-serve tayo sa Panginoon. Amen? Lalo na kapag nag-invite po tayo, in-invite po natin yung pamilya natin. Amen po ba? Kaya po, yun po yung number 3, no? That, si Jesus, minodel na niya kung paano mag-serve. Minodel niya na siya mismo nag-serve siya. Ganun po tayo. Amen? And then number 4, compassion should be extended to the least, the lost, and the lonely. Sabi na niya sa Matthew chapter 25, verse 40, truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me. Ibig sabihin po nito, no, hindi lang po yung mga kapamilya natin na kinikare natin, win-win natin, dinadala natin. Even yung mga tao, akala mo, alam niyo po, mayroong mga tao na akala nila, tinutudukan nila na ala na kang pag-asa na mabayo. Yung mga tao na matitigas yung ulo, yung mga drug addict, alam niyo po, habang may hininga sila, habang nabubuhay po sila, meron po talagang pag-asa na magbago. Amen po. Akala mo, sabi mo, na meron kang kilala na ala ng pag-asa, hindi magbayo. Kasi pakanininggewa na, yung asuringgewa na. Pero alin po, kami po,
yung tao habang nabubuhay, meron kang pag-asa na magbago buhay. Amen. Kaya po, wag po tayong maghamak. Huwag tayo pong magtuldok ng mga tao. Kumbaga, magmusga, mag-judge ng mga tao. Amen. Tanging si Lord lang po talaga yung mag-judge sa kanila po. Kaya po, magkaroon po tayo ng pagmamahal din sa mga tao ngayon. No? Kasi, sabi dito, how we treat the forgotten, the poor, and the outcast reveal our heart. When we show compassion to them, we are doing it for Christ Himself. Kaya po, yung mga tao na kala mo na wala ng pag-asa, pero idadala po natin sila sa Panginoon. At meron pong higit na pag-asa sila na mabago. Amen? Alam niyo po tayo, hindi natin kaya na baguhin yung isang tao. Si Lord lang po talaga yung kaya na magpabago sa kanya. Tayo lang po yung daan, yung instrumento para may gabit sa pagsila sa Panginoon. Amen? Kaya po, no, dito, minumol ni Jesus yung compassion natin. O ibinabalik ni Lord yung compassion natin sa mga taong gano'n. Na yung mga outcasts, yung kala mo na kapag sinabi po kasing outcast sa sa Israelites dati, po sila yung meron silang sakit, meron silang ketong, or hindi sila nilalapitan talaga. Mabaho sila, ganun. Nasa labas sila ng Israelite. No? Kaya po, sa atin, hindi po tayo namimili. No? Kahit sino po, kailangan si Jesus. Amen po ba? Amen. Kaya po number 5, ito po yung number 5 lastly. Compassion reflects God's character. Ephesians chapter 4, verse 32. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. Kaya po dito, compassion reflects God's character. Sa atin ngayon, kailangan yung compassion na katulad ni Lord mag-reflect sa buhay natin. Mag-reflect sa character po natin. Sabi ko nga kanina, yung puso ni Lord, yung gusto niya, yung tao, yung pamilya mo na hindi pa nakilala, na maidala mo dito at nabago mo. Amen po ba? Kaya po, compassion isn't just a nice idea. It is who God is. When we show compassion, we mirror His love, grace, and forgiveness to the world around us. Especially in our family. Talagang dito, nire-remind tayo na ibalik mo ulit yung compassion mo sa mga pamilya. Ibalik mo ulit yung eager na maitala ulit yung pamilya mo sa Panginoon. Amen? Kasi parang nag-a-attend ka na lang, parang ikaw na lang nag-a-attend, o parang komportable ka na, Kaya po dito, si Lord nire-remind tayo na yung pamilya mo kailangan ni Jesus. Amen? Kaya po yung panghuli po dito, yung conclusion po natin, compassion is more than emotion. It is decision to love others the way God loves us. As a followers of Christ, let us be known not just for us, but for our beliefs, but for our compassion. Amen po ba? Kaya, kailangan yung compassion natin merong paggalaw po. Merong pagkilos. Amen? Hindi lang tayo nahabag ka. Halimbawa, meron po tayong nakita na beggar. Or nanlilimos. Amen?
Pag nakita mo, di ba, kagad ka mong maawa, kagad ka mong midinan habang karela. Pero kita mo hindi lang. Amen. Wala kang bigyan, di ba? Pero bawal na pumamiyari lang, di ba? Halimbawa, kaya mo po ito. Yan. Kaya kung makita mo rin na may karoon kang kabagyahan pag may family mo, pero itang balo mo kang Jesus ay masinal ka rin. Amen. Kaya po dito, na nire-remind tayo, sabi niyo, mga kapatid tayo ay tinawag hindi para mamuhay sa sariling kaginhawaan, kundi upang ipamalas ang habag ng Diyos sa iba. Maging liwanag tayo sa mundong mapagmusga. Amen? Kaya maging ilaw po tayo ng mundong ito sa pamilya natin. No? Gamitin natin ang ating oras, lakas, at puso para may maipadama ang pag-ibig ni Jesus sa ating mga pamilya. No? Kaya po dito, no, pakita natin sa ating kapamilya, kamag-anak, yung pamamahal na tulad kay Kristo. Amen. Tayo maging role model. Tayo maging mabuting halimbawa sa kanila. Amen po ba? Kaya po, sige po, let's all stand. Sige po, let us worship the Lord. We're singing
salamat, O God, sa umaga nito. Salamat, O God, sa iyong presensya, O God. Salamat, Panginoon, sa habag na doon sa cross, Lord God. Salamat po, Lord God, na humihinga kami. Malakas kami ngayon, Lord God. Kaya right now, Panginoon, every time, Panginoon, pupunta kami dito, every time, Panginoon, nauupo kami, makikinig kami, Panginoon. Mangusap ka, Panginoon. Kaya, Lord, yung salita mo, Panginoon, yung narinig namin, ay may apply namin ito sa buhay namin, Panginoon. Lord, kung nawala man yung compassion namin sa mga tao, especially in our family, our friends, or close friends, ibalik niyo po ito, Panginoon. Ibalik mo, Lord God, yung eager, Lord God, na makidala namin sila dito. Ibalik mo yung pag-pray namin sa kanila, Lord God. Pag-invite namin sa kanila, Lord God. Gusto namin, Lord God, makasama sila na magpuri, maglingkod sa iyo, Lord God. Gusto namin na nabago din. Tulad namin, Lord God, ng mga buhay nila, Lord God. Kaya Holy Spirit, samahan mo kami, Lord God, sa pagsunod namin sa iyo, pagdadala namin, Lord God, ng mga kaluluwa dito, ng mga tao dito sa lugar na ito, Lord. Kaya Lord, ano man o kahit yung pinagdadaanan namin ngayon, sinusurrender namin ito sa iyo, Lord. Alam mo, Panginoon, yung pinagdadaanan namin. Alam mo, Panginoon, yung mga challenges, Lord, ng buhay namin, Lord. Kaya lahat po yan, Lord, wala kaming hindi kami kailangan mag-worry. Pagkusalan namin, Lord, you are in control sa buhay namin. Kaya salamat, Lord, sa umagang ito, Lord. Salamat, Holy Spirit, Lord, na patuloy ka, Lord, na kumikilos sa buhay namin. Patuloy ka, Lord, dumadaloy sa bawat araw yung binibigay mo sa amin. Salamat po, Lord. Lahat po, Lord, na narinig namin ay sa puso po namin ito. At may apply namin sa buhay. Salamat for this morning, Lord. Thank you, Holy Spirit, for your presence, for the peace, for the freedom, Lord, for the strength, Lord, courage na binigay mo sa amin sa umaga. Salamat, Lord. We honor you, we glorify you in this place, Lord. In Jesus' mighty name, Lord. And everybody say, Amen. Amen. Sige, palakpakan po natin si Lord. Praise. Are you blessed? Amen. 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 Pray ng Panginoon. Taas po natin ang ating mga kamay. Praise God. May the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be upon you all. The Lord bless you. The Lord keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord fills your heart with compassion, with a heart of compassion for others, for the lost and the lonely, and be kind and compassionate, and have a compassionate heart. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, everybody say,